Maganda po topic natin na tingnan natin ano mas healthy, ano mas bagay sa'yo. Malunggay ba? Favorite natin to. Or talbos ng kamote. Parehong mura, masustansya. Sino mas bagay kumain ng malunggay? Sino bagay kumain ng talbos? Pareho pong healthy. Tingnan lang natin, meron silang difference pa rin. Unahin natin ang malunggay. Ang paborito nyo, ang daming luto ng malunggay. Very nutritious talaga ang malunggay. Maraming benefits, maraming luto. Ito, may corn sa nilagang manok. Pwede rin. Kung titignan nyo, mataas siya sa protein. Ang dami niyang vitamins and minerals. Ang tataas, B6, C, B2, vitamin A, magnesium. Dahil nga very green leafy kasi siya. Very green. Kung titingnan nyo yung benefits niya, ang dami po. Ito per 10 grams of malunggay, ito per 100 grams. Pag 10 grams lang, vitamin A niya, 18%, vitamin E, 67%, vitamin K, 158%, ang tataas. At napakaganda sa malunggay, tingnan nyo, calcium niya mataas para sa buto. At iron niya, 32% para sa dugo. Kaya mga buntis nga, binibigyan ng malunggay, pampataas ng iron, anemic. Kulang ang kinakain, kulang sa karne, kulang sa sustansya. Ayan, 32%. Tatanim mo lang yung malunggay. 10 grams pa lang yan. Pag tinaas mo pa nga, tingnan mo to 100 grams, sobra-sobra na. Lampas-lampas na sa numbers. Okay? Mataas din ang malunggay sa antioxidants. Diba? Antioxidants, anti-cancer to. May quercetin, chlorogenic acid, nakita nila. Napakaganda. Tumataas yung antioxidant level pag kumakain ng malunggay. Kaya mga iba nga, ginagawa ng ang capsule din yung malunggay. Di ba? Ginagawang powder. Pero sa akin, itong dahon mismo, healthy po siya kainin. Ang gulay, malunggay man, ibang gulay, kangkong, or yung talbos ng kamote, compare natin, parehong maganda for diabetes. Lowers blood sugar levels. Mababa glycemic index nila, parang 25 lang. Ibig sabihin, kahit kumain kayo maraming malunggay, maraming talbos ng kamote, hindi tataas ang blood sugar nyo. Ayan, pag kumakain nito, bumababa pa nga yung blood sugar. Napakaganda. Imbis na iba kainin nyo. Reduces inflammation. Ang mga gulay, may anti-inflammatory, pang-arthritis, pang-ibang sakit. Meron kasi siyang isothiocyanates. Ito yung tinitingnan nilang component na nakakabawas ng pamamaga ng katawan. Nakakababa ng cholesterol. Paano? High fiber siya, di ba? High fiber reduces cholesterol, napakaganda. Maganda rin sa puso. At may konting pag-aaral, pwede siya sa mga arsenic toxicity. Kung merong mga poisoning, nakakatulong din siya. May konting pag-aaral. So, tulad na sinabi ko, napakaganda. Ang dami niyang benefits. Okay, kaya nga nilalagay sa bread, di ba? Kaya sikat na sigat. At mabilis lang, tatanim mo lang. Kami, lagi ako nagtatanim ng malunggay. Diba, hinahalo natin. Sa kabilang banda, wag natin babaliwalain. May laban itong talbos ng kamote. Unang-una, mas marami kang makakain dito. Mas malaki yan, green leafy siya. Malunggay, medyo maliit, mapait, diba? Mahirap din kainin. Ito, talbos ng kamote, mura lang siya. Ayun, napakaganda. Yung sweet potato mismo, kamote, okay ang kamote, kaya lang medyo maraming carbohydrates So, medium glycemic index yon para sa diabetes. Itong talbos, mababa to, good for diabetes. At yung dami niya ng vitamins and minerals niya, comparable, may laban. May laban, vitamin A niya, 21%, vitamin K, 87%, vitamin C, 18%. Comparable ito, may laban sa malunggay. Pampalakas ng immunity dahil mataas sa vitamin A, vitamin C, maganda sa digestion. Ang talbos ng kamote, mas panalo sa digestion. Paano kasi, malalaki mga dahon niya di ba? So, more fiber siya. So, masakit ang tiyan, nagtitibi, okay yan sa tiyan. Kaya lang, pagkakain tayo ng maraming fiber, kailangan maraming ding tubig inumin. Maraming liquid, kung 8 glasses of water. Pag sinabi naman 8 glasses of water, hindi naman talaga dapat tubig inumin. Kuminom ka ng buko, tubig na rin yun. Lemon water, tubig na rin. Kape, tubig na rin. Soft drinks, kahit ayaw natin, tubig na rin. So, maraming liquid dapat iinumin mo in a day, preferred natin water. Kung marami kang fiber kinakain.
para hindi maimbak yung para hindi tumigas kasi puro fiber walang liquid titigas yan baka magtibigas so you need fiber para mailabas magandang ang bowel movement lowers cholesterol din ang talbos ng kamote tulad ng sinabi ko maganda rin sa blood sugar parang malunggay low glycemic index ang talbos ng kamote yung kamote mismo na healthy naman medium glycemic index. Okay? Ang patatas, french fries, potato, yun ang medyo high glycemic na medyo ingat sa diabetes. So, ito, pinakamaganda to sa diabetes, ang baba, 25. Reduces inflammation, tulad na sinabi ko, hindi lang arthritis, Alzheimer's, heart disease, stroke, cancer. Posible mabawasan, pero wala pa talaga tayong clear studies. Paano hindi naman ginagawa ng pag-aaral talaga eh. Good for the heart kasi nakakababa ng cholesterol, maraming antioxidants, maganda sa mata, mataas sa vitamin A, mataas siya. Antioxidant, possible anti-cancer, maganda for healing at sa bones natin kasi may vitamin K. Para pag nasugat tayo, magbubuo yung dugo, kailangan natin yan. Kaya nga ang DOH, National Nutrition Council, ayan nire-recommend din ng mga healthy foods, talbos ng kamote, pati malunggay healthy din. Ngayon, eto na po ang resulta. Excited na ba kayo? Ano pag pinaglaban natin ang talbos ng kamote versus malunggay? Side by side, ano mas marami? Ito per 100 grams. Tingnan natin sino panalo Sa unang tatlo, panalo ang talbos ng kamote sa dami ng fiber. Kasi nga mas fibrous siya. Di ba? Marami stem pa nga siya. Sa magnesium and potassium, a little panalo ang talbos ng kamote. Pero pagdating naman sa iba, sa phosphorus, panalo ang malunggay. Vitamin B, halos lahat ng vitamin B, panalo ang malunggay. Vitamin A sa mata, panalo malunggay. Ito po napakahalaga, calcium sa buto. Panalo rin ang malunggay. Lalo na ito, very important, iron, no? Ang iron ng malunggay, 4 times. Kaya nga binibigay ito sa anemic, maputla, kulang sa mahihirap, kulang kain ng karne, kulang sa dugo. Ito, sa buntis. Sa malakas reglahin. Kailangan to, pampalakas talaga. Iron yan, taas. Vitamin C, panalo din siya. 5 times higher. Vitamin B, panalo din. Okay? So, pagdating sa diabetes, cholesterol, patas sila. Sa presyo, mura, patas. Okay? Pagdating sa protina, panalo ang malunggay. More protein. Pagdating sa mga ibang vitamin B, iba pang component, may ilan panalo ang talbos, 2, pero all the rest, panalo ang malunggay. So, pag i-kumpara natin, ito po, final score. Para siyang Miss Universe. Vitamins and mineral score, halos patas, 100, 100. Dito lang, lamang lang konti ang malunggay, 46 versus 24. Nung tinignan nila ilan yung component na mas panalo. So, mas panalo konti ang malunggay pag kailangan nyo sa calcium, sa iron, sa protina, pampataas kung anemic. Tapos, kung gusto mo naman fiber, mas busog, pwede rin yung talbos ng kamote. Okay? So, in short, parehong healthy pero may kanya-kanya pang konting lakas at konting dagdag na benefit. Sweet potato leaves, higher in fiber, magnesium, and potassium. Pero ang malunggay, moringa leaves, mataas naman sa iba lahat. B, C, B2, calcium, iron, at iba pa. Sana nakatulong itong video nyo para maengganyo yung mga bata at matatanda kumain nito kung gusto natin humaba ang ating buhay. God bless.